So ito po yung nangyari sa ating breeding season ngayong summer. So namatayan po tayo ng isang Indian ringneck at 2 pirasong GCC. So ano nga ba yung epekto ng mga inakay na ibon sa tag-init? So yun po yung ating pag-uusapan sa video ito. Kapagpalang araw mga kahabi, welcome po sa ating YouTube channel. So yung tatalakayin natin yung mga epekto ng mga inakay na ibon sa tag-init. Sa tag-init, malaki ang epekto ng init ng panahon sa mga inakay na ibon, mga batang ibon na bagong pisa. Dahil mahina pa ang kanilang mga katawan at hindi pa ganap ang balahibo. Mas sensitibo sila sa temperatura. So narito ang mga karaniwang epekto. Narito ang ilan sa mga pangunahing epekto. So yun po yung ating pag-uusapan sa video ito. Kung bagong viewers po kayo sa channel nito, ay humingi po ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. So ang mga pangunahing epekto para nalalaman natin kung bakit po tayo namamatayan ng mga inakay ng mga ibon ngayong summer o yung mga ibon natin, yung mga breeder natin ay nag-breed ngayong summer. So, ang mga pangunahing epekto po, unang-una, pagkatuyot o dehydration. Dahil sa matinding init, mabilis mawalan ng tubig ang katawan ng mga inakay. Maaaring silang manghina o mamatay kapag kulang sa tubig at pagkain. So yun po, kaya siguro gano'n na sinapit ng aking mga inakay ngayong summer season. Heat stress o sobrang init. Hirap huminga, bukas ang tuka habang humihingal, nangihina o hindi masigla. Pwedeng mauwi sa dehydration. So, yung dehydration po ay mabilis mawalan ng tubig sa katawan, tuyong balat o tuka, mahinang pagkain at paglaki. So, yun po yung epekto ng tag-init sa ating mga inakay. So, pangalawa po, yung stress sa katawan. Hindi pa ganap na develop ang katawan at balahibo ng mga inakay. Kaya hirap silang kontrolin ang init ng kanilang katawan. So yung stress po yung kanilang katawan. So yun po yung isa sa epekto. So yung mga pangunahing epekto sa pagkamatay ng ating mga inakay. Pangatlo po, kakulangan sa pagkain. Kapag sobrang init, minsan ay nababawasan ang kinakain ng mga ibon. Kaya nahihirapan ang mga magulang na humanap ng pagkain para sa mga inakay. Pagbagal ng paglaki. Kapag sobrang init, bumababa ang gana nilang kumain. Kulang sa nutrisyon, kaya mabagal ang paglaki. So yun po yung pangatlong epekto na sa mga inakay na ibon ngayong tag-init po. So yung pang-apat ko natin, pagkamatay sa nest box. Ang nest box na direktang natatamaan ng araw ay maaaring uminit ng sobra na nagiging sanhi ng pagkahilo o pagkamatay ng mga inakay. So yun siguro yung sinapit ng aking inakay doon sa nest box. Pagkamatay ng inakay kapag kulang sa lilim o ventilasyon o tubig, mataas ang posibilidad na makamatay lalo na sa tanghali. So yun po yung ating iwasan na marekta sa sinag ng araw yung nest box kasi nakukulob yan kaya umiinit sa loob. So pagka maganda niyan kung medyo malilim
at merong ventilasyon. Tubig ang importante, kailangan lagi natin papalitan. Mataas ang posibilidad ng makamatay lalo na sa tanghali. So kung mainit sa loob ay mataas po ang posibilidad. So yung panglima po natin na pangunahing epekto na ng mga inakay na ibon sa tag-init ay yung pagkakaroon ng sakit. Mas madaling dumadami ang bakterya at parasite sa mainit na panahon. Posibleng magkaroon ng diarrhea o respiratory problem. So kailangan po ay maiwasan natin na magkaroon ng sakit ang ating mga inakay. So minsan naman talaga hindi natin naiiwasan na magkakaroon ng mortality yung ating mga ibunan or aviary, at least na prevent po natin. Di ba mga kahabi, yun naman po ang nais natin na kung maaari, maiwasan natin yung ganitong suliranin. So paano natin ito maiiwasan? Mahalaga ang lilim, sapat na pagkain at proteksyon upang mapanatili ligtas ang mga inakay na ibon tuwing tag-init. Magbigay ng sapat na lilim at maayos na airflow sa kulungan o yung ventilasyon. Hindi po nakukulob yung ating mga cages. Laging may malinis at malamig na tubig. So kung maaari, kung tag-init, ay 3 times tayo magpapalit ng tubig sa maghapon. Dahil madali pong mag-init yung tubigan. Doon po sila nakaka-refresh sa malinis at malamig na tubig. Iwasan ang direktang sikat ng araw, lalo na sa alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Dahil yun po yung kainitan ng sikat ng araw. Panatilihing malinis ang kulungan. Maaring gumamit ng cooling fan o misting system para sa aviary. So kung meron tayong extra electric fan or anything na cooling fan na pagpapamaintain ng init sa ating kulungan or sa ating aviary ay mas mainam. So ito po yung paraan para po maiwasan natin yung mga epekto ng mga inakay nating mga ibon sa tag-init. So yun po, at least nakapagbahagi tayo mga kahabi. Kung nagusto niyo to mga ganitong talakayan mga kahabi, ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. So na-share ko lamang po ito mga kahabi para magkaroon tayo ng idea dahil namatayan po tayo ng 3 inakay ay yung tag-init. Dahil siguro dahil sa sobrang init, kaya ito yung sinapit ng ating mga inakay. Kaya para pagbahagi ako ng aking experience sa mga epekto ng mga inakay na ibon sa tag-init ay para maiwasan po natin. Kung hindi man maiwasan, at least mapiprevent natin or mababawasan yung mga mortalities ng ating mga inakay. May kasabihan bata nga, may kasabihan pa nga tayo, it's better, prevention is better than cure. So yun nga po. So ang mga pangunahing epekto, ulitin po natin, ay yung pagkatuyot o dehydration, stress sa katawan, kakulangan sa pagkain, pagkamatay sa nest box, at pagkakaroon ng sakit. So para maiwasan natin, ang gagawin natin po para maiwasan natin ang ganito mga kahabi ay mahalaga ang lilim. Kung direkta naman na nasisinagan ng araw yung ating kulungan, ay maglagyan po tayo ng cover o yung mga trapal, tumot para maproteksyonan po yung ating mga ibon. So sapat na pagkain at proteksyon upang mapanatili ligtas ang mga inakay na ibon tuwing tag-init. So hope maraming salamat at nakapagbahagi tayo ng kaalaman patungkol po sa mga epekto ng mga inakay ngayon tag-init. At shoutout din po sa mga kahabi natin na patuloy na sumusuporta. Mga silent viewers dyan, shoutout po sa inyo. At nais ko rin pong i-shoutout si Kahabi Jaiho, shoutout po.
Si Mark De Los Reyes, shoutout po sa inyo kahabi. Si Campos Bello, shoutout po. Si XGM Every, shoutout po. Si Weljo Tipuno Morada, shoutout po sa iyo bro. Kumusta na po? Si Kahabi Marvin Vicente, siya po ay pet transfer sa Bicol. Pwede niyo pong i-message si Kahabi Marvin Vicente, pet transport po siya. Si Kahabi Mark Joseph Di Guzman, shoutout po. Si Rose Baityong, shoutout po Kahabi. Si MG James Nas, shoutout po. Si Dan Sabala, shoutout po Kahabi. Si Kahabi Zamel Every Cool Care, Christine Ortoa, shoutout po Kahabi. Si Rolvin Aquino II, shoutout po. At last but not the least, si Kahabi Kapitan Allen Ampaya. Kap, shoutout po sa inyo. At maganda ang buhay pag mayroong kaalaman sa mga epekto ng ating mga inakay ngayong tag-init. So kung meron tayong mga inakay ngayong tag-init, ngayong summer season, ay protektahan po natin para hindi po sila masawi or manghina or magkasakit. Mabuhay and God bless. Thank you for watching. Piti-piti.